Let's talk about Erik Erikson's psychosocial development theory. Sa theory na ito, ipinaliwanag ni Erikson na sa bawat stage ng buhay ng mga tao, they face different social and emotional challenges which may or may not help them grow or move forward. Dito, in-emphasize ni Erikson kung ano ang impact ng social experience through social interaction and relationships sa pag-develop ng isang tao. Sa theory na ito, kailangan nating tandaan ang concept ng conflict during each stage. Ayon sa article ni Kendra Cherry sa Very Well Mind, each stage in Erickson's theory builds on the preceding stages and paves the way for following periods of development. In each stage, Erickson believed people experience a conflict that serves as a turning point in development. So, step by the step, ang development ng isang tao at sa bawat stage niyan, may kinakaharap na conflict na magdidictate kung makaka-step up ba siya sa susunod na stage ng maayos o mahihirapan siya. Kung sasucess ka sa conflict ng isang stage, magiging positive at mas okay sa'yo ang pag-proceed sa mga susunod. Pero kung mag-fail ka, you will eventually proceed sa mga susunod na stage pero may struggle. Let's dive into those stages one by one. Trust versus mistrust. This is from birth to 18 months of the child. Napaka-crucial ng stage na ito kung saan very dependent pa ang baby sa caregivers o mga parents o nag-aalaga sa kanya. Lahat ng mga kailangan niya para makasurvive including food, love, warmth, safety, and pag-aalaga ay dapat provided ng caregivers para ma-develop yung trust sa kanila ng baby. Kung ma-develop ng bata ang trust sa stage na ito, magiging safe and secure para sa kanya ang mundo. On the other hand, kapag nag-fail dahil inconsistent sa pagbibigay ng needs niya ang caregivers or emotionally unavailable sila or nireject nila ang baby, mistrust ang madedevelop. As a result, magkakaroon siya ng fear at hindi siya magtitiwala sa mundo and they will become insecure. Ang sumunod naman ay autonomy versus shame and doubt. Sa stage na ito, nasa early childhood or age 2 to 3 years old na ang baby. Mula sa pagiging dependent sa caregivers, sa stage na ito, nagsisimula na silang magkaroon ng independence. Nagsistart na silang makakilos mag-isa, makalakad at makapili ng gusto nila. So mahalaga rito na bigyan ng caregivers na opportunity ang baby na magawa yung basic acts at simple decisions on their own tulad ng pagpili ng pagkain, laruan at damit. Nandito rin yung concept ng toilet training wherein para kay Erickson, kung matututo raw ang bata na makontrol ang sarili niyang pag-ihi, nagli-lead dito sa feeling of control at sense of independence. Kasi usually ang bata sa stage na ito ay naka-diaper pa, 'di ba? At hindi pa nila alam may control ang pagwiwi. Again, kung successful sa stage na ito, magkakaroon ng sense of independence o autonomy ang baby. Pero kung hindi, magkakaroon siya ng feelings of shame and doubt dahil nahihirapan siyang mag-decide at takot siyang magkamali. So nawawalan siya ng sense of personal control, duda na siya sa abilities at mababa ang self-confidence. Initiative versus guilt. Sa stage naman na to, nasa age 3 to 5 na ang bata, so nasa preschool years na rin siya nito. Ayon sa Very Well Mind, ang major theme ng stage na ito is to begin asserting control and power over the environment. Ginagawa nila to by directing play and social interactions. Pansin nyo ba yung mga bata kapag naglalaro, they direct their own game and interactions. Like, ganito raw ang gagawin niya, tapos ganyan raw. Maririnig mo lagi sa kanila yung raw at daw kapag sinasabi nila yung gusto nilang mangyari sa laro nila. Now, kapag sumakses ang bata sa stage na ito, magkakaroon siya ng feeling na capable siya to lead others. On the other hand, kapag nasobrahan naman sa pag-lead, nagiging bida-bida na. Makaka-experience siya ng disapproval, so magkakaroon ng sense of guilt. And yun yung negative dog. Bukod dyan, sa mga mag-fail naman, bukod sa guilt, they feel self-doubt and therefore lack of initiative. Kasi how can you push yourself to initiate something kung laging may doubt at takot ka? It's going to be hard. Industry versus inferiority. Sa stage na ito, nasa 6 to 11 years old na ang bata. So elementary level to. And pumapasok na yung competitiveness sa mga award. Sa pamamagitan ng social interactions, nagkakaroon ng sense of pride through accomplishment and abilities yung bata. As we notice,
Mas may confidence at pride yung mga batang laging nasa top or may mga awards na nakukuha by being active sa iba't ibang activities. Malaki rin ang role ng teachers at parents sa stage na ito. Yung mga bata kasing encourage at napupuri ng mga teachers and parents, nagde-develop ng feeling of competence and believe sa kanilang sariling skills. Meanwhile, yung hindi or bihira lang na encourage ng parents and teachers or kahit friends man lang, nagkakaroon ng doubt sa sarili nilang abilities para sumakses. Thus, may feeling of being inferior or mababa ang tingin sa sarili. Identity versus confusion. Sa fifth stage, nasa adolescence or teenage years na yung mga bata. Mahalaga ang stage na ito sa pagbibuild ng personal identity ng tao na makaka-affect sa kanyang behavior at development sa natitira pang stages sa buhay niya. Ano ba ang identity? These are beliefs, ideas, and values that help shape and guide a person's behavior. So kapag na-achieve ang sense of self at personal identity, nagiging true to self ang tao. Meron siyang paninindigang character. Kilala niya ang sarili niya. Yung tipong nagsasabing, ito talaga ako eh. Ito yung role ko. So sa kabilang banda, yung mga nag-fail naman may weak sense of self. Unsure sila sa sarili and unsure sa direksyon ng buhay. At unsure sa role niya sa buhay. Intimacy versus isolation. Medyo mahaba ang period na ito dahil nagre-range ito from 19 to 40 years. Nasa young adults to adult na ang mga person sa stage na to. Sabi rito, kailangan daw mag-form ng mga young adult ng intimate and loving relationships sa iba. Why? Kapag sumakses ka raw sa love life na ito, magkakaroon ka ng strong relationship. Kapag nag-fail naman, loneliness and isolation. Medyo harsh naman si Erickson sa mga single sa stage na to, no? Ikaw ba, nasa intimacy ka na ba o nasa isolation pa rin? Anyway, naniniwala kasi si Erickson na mahalaga na makadevelop ang mga person ng close, committed relationships with other people. Pero take note ha, seryoso at intimate relationship to with commitment. Hindi yung mga situationship or anything na malabo at walang commitment. So kung may someone ka pero delulu pa, wala ka pa ring intimacy. Pero paano yan? Ang principle ng psychosocial development theory ni Erickson ay nagbibuild ng bawat stage from the previous ones. Sabi ni Erickson, mahalaga raw ang strong sense of personal identity para makabuo ng intimate relationships. Yan daw kasing mga may poor sense of self na uuwi sa less committed relationships at mas nagsistruggle sa emotional isolation, loneliness, and depression. Generativity versus stagnation. Second to the last stage na po tayo, this is for ages 40 to 65. Sabi rito, adults need to create or nurture things that will outlast them. Kumbaga, kailangan na ng mga person na mag-iwan ng mga bagay na magiging legacy nila. What are those? Mga anak or at least makagawa ng mahalagang bagay na nagdulot ng positive change na may benefit sa ibang tao. Ginagawa yan by building their lives, focusing on career and family according sa article. Ang sumakses daw dito ay may feelings of usefulness and accomplishment. Pakiramdam nila nakatutulong sila sa mundo dahil active sila sa family nila at sa community. May sense of fulfillment, di ba? Pero yung failed naman, they will feel unproductive na parabang hindi man lang sila involved sa mundo. They are stuck or stagnant in development or growth nila. Integrity versus despair. Finally, sa last stage, 65 years old and above, nasa old stage na. Sa final stage na to, focus na lang sa pagre-reflect ang mga oldies sa buhay nila. They look back and see kung masaya ba sila sa naging buhay nila or may mga regret sila sa mga bagay na nagawa o hindi nila nagawa. Yung mga sumakses, as they look back, they will feel na na-spend nila yung buhay nila ng maayos. Satisfied sila sa accomplishment nila at ready na silang harapin ang katapusan ng kanilang buhay ng mapayapa. Sadly sa mga nag-fail, feel nila na sayang lang yung buhay nila. May mga pagsisisi at may takot sila na baka matapos na lang yung buhay nila ng ganun na hindi nila na-accomplish yung mga bagay na dapat nagawa nila. That's it for today's episode of Let's Review. Sana makatulong itong breakdown ng Erickson's Psychosocial Development Theory para mas madali niyong matandaan ang 8 stages. Remember, sa bawat stage ay may conflict na kailangan nating ma-overcome. Just like sa journey natin as future educators and psych professionals. If you like more topics like this, don't forget to leave a like, comment, share, and hit that subscribe button. This has been basically, and you're watching Let's Review, where we simplify education and psychology one concept at a time. Basically, that's it.